Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritu na nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di, nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang magtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling, at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga?" Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga? Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito, at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ang araw ng pamamahinga ay napaka-importante para sa mga Hudyo. Ito ay banal na araw. Sabihin nyo nga po, araw ng pamamahinga. Banal na araw. Ganyan kung ituring ng mga Hudyo. Kaya pag sinabing araw ng pamamahinga, banal ito at bawal magtrabaho. Kasi inaalala dito kung paano nagpahinga ang Panginoon matapos niyang likhain ang mundo ng 6 na araw, at sa ika-7 araw, siya'y nagpahinga. Kaya nga, ang araw ng pamamahinga, ang ika-7 linggo o ika-7 araw ng linggo ay nakalaan para magpahinga at magpuri sa Diyos. Yan ang batas ng mga Hudyo. Alam nyo, strikto sila sa pagsunod sa batas na ito. Pag sinabing araw ng pamamahinga, walang nagtatrabaho. Nakwento ko na yata sa inyo to no? Sa Israel, yung mga Hudyo doon, pag araw ng pamamahinga, may sideline ang mga Pilipino. Ano yung sideline nila? No? Sila yung taga-patay at bukas ng ilaw. Kasi para sa mga Hudyo, pag pinindot mo yung switch, alam nyo ba yung switch? Pag pinindot mo yon, on. O kaya pag pinatay mo,
off ay trabaho na para sa kanila. Araw ng pamamahinga, bawal. Kaya anong gagawin nila? Tatawagin nila yung Pinoy. Ikaw. Pakipindot mo nga yung ilaw. Pagkapindot, eto bayad. Sarap na trabaho nun, no? Gusto nyo ba ganun trabaho? Yan, syempre, mga tamad tayo di ba? Gusto natin ganyan, easy money, no? Ang sarap, no? Pero, ibig sabihin lang nun, ganun sila ka-istrikto sa pagsunod. At dahil ang batas na to, sinusunod ng mga Hudyo, kaya naman ganun na lang manita ang mga Pariseo kay Jesus nang minsan siyang magpagaling ng may sakit o sinasapian na babae. Ano sabi? 18 taon na sinapian ang babae. 18 taon siyang may karamdaman. Ano yung karamdaman niya? Hinukot siya. Alam niyo yung hukot? Ayan, ganyan. Yung katabi mo, tulog. Hindi yan hukot. Tulog yan. Mamaya gigising na yan. No? Di ba? Uunat na yan. Imagine mo, 18 taon na siyang hukot. Bakit? Pinahihirapan ng masamang espiritu. At para sa kanila, sinisita nila si Jesus dahil hindi dapat ginawa ni Jesus ang magpagaling. Mali ang ginawa ni Jesus para sa mga Pariseo. Dahil sa sobra nilang pagpapahalaga sa batas, kahit ang gawang mabuti, gaya ng pagpapagaling ng may sakit, hindi nila ito nakita. Ano nakita nila? Yung batas. Nakita nila, mali ito. Hindi nila nakita na mabuti ang ginawa ni Jesus. Biruin mo yun, sabi nila, may 6 na araw. 6 na araw. Pabalikin mo na lang yan sa ibang araw. Ba't ngayon pang araw ng pamamahinga? Katwiran ni Jesus, 18 taon na. Pag-iintayin mo pa ba? Andyan na. Hindi mo pa ba gagawin? Hindi ba? Kung minsan, ganito rin ang nagagawa natin. Yung kagustuhan nating maging laging tama, nakakalimutan nating maging mabuti. Dahil iniisip lang natin maging tama. Nasasakripisyo ang kabutihan. Gaya na lang ng pagtatrabaho. Tama ba o mali ang magtrabaho? Hello? Bakit di kayo makasagot? Parang ayaw nyo magtrabaho talaga, ha? Tama o mali ang magtrabaho? Tama. Siyempre, paano tayo kakain? Paano mabubuhay ang pamilya? Pero, kapag napapabayaan na ang pamilya, kapag napapabayaan na ang anak, kapag napapabayaan na ang kalusugan, mabuti pa ba ito? Hindi na. Di Father, wag na lang magtrabaho, hindi pala mabuti Hindi ganun yun, ha? Hindi. Sinasabi lang, no? Tingnan mo, din yung dapat mabuti. No? Huwag ka na mag-overtime ng masyado. No? Umuwi ka naman, turuan mo yung anak mo. Makasama mong pamilya mo. No? Tama ang mangaral. Pero kung nagkakaaway-away na, wala ng kapayapaan sa tahanan, baka hindi na nakakabuti. Yung mga nanay dito, yung walang tigil ng katatalak. May ganun ba kayong kilalang nanay? Yan, yung bata, ang bilis, di ba? Yung ang ingay-ingay, no? Minsan, tama naman yung sinasabi. Pero kung binging-bingi na yung mga anak mo at, di ba? Away-away na kayo, hinay-hinay naman. Tingnan mo naman kung ano makabuti. Tama minsan yung pinaglalaban. Pero sira naman ang relasyon, sira naman ang ugnayan, nasira na ang samahan at pagkakaibigan. Anong kinabubuti nito? Kaya mag-alala, kahit naman ako, madalas din nahuhuli sa ganito. No, kaya nga minsan natatahimik na lang ako.
Kasi minsan sa kagustuhan mo maging tama, sabihin ang tama, pero natitigilan ako. Pag sinabi ko ba to, nang galit ako, makakabuti ba? Kapag binuga ko ba ito, nang mainit ang ulo ko, no? Tita Timmy, no? Makakabuti ba? No? Kaya minsan kinakalma ko muna yung sarili ko eh. No? Kahit tama naman ang sasabihin ko, kung pinulyawan ko kayo, no? Hindi na rin makakabuti. At maraming ganito sa atin. Kaya nga, tinuturuan tayo ni San Pablo kung ano ang dapat nating pinahahalagahan at kung anong dapat nating isinasaalang-alang. At ito ang pagiging mabait at maawain sa isa't isa. Hindi lang maging tama, maging mabait at maawain sa isa't isa. Dahil ang pagiging tama, ginagawa kang magaling. Pag tama ka lahat, ano sasabihin sa'yo? Ang galing. O, di ba? Pag perfect score, ano sasabihin? Ang galing. Pag walang mali, ano sasabihin? Ang galing. Pero ang pagiging mabuti, ginagawa kang mabait. Kaya nga minsan, no, kahit tama ako, pag galit na galit ako, tatahimik na lang muna ako. Tama ba yun? Tumatahimik ba ako, Tita Timmy? No? Ang hirap maging mabait. Madali maging tama. Pero yung pagiging mabait, mahirap. Kasi pipiliin mo ang maging mabuti. Mga kapatid, itong tinuturo ni Jesus sa atin, ang kahalagahan ng kabutihan. Hindi masama maging tama. Dapat naman talaga, tama ang ginagawa. Pero dapat ito rin ay mabuti. Dahil aanhin ang pagiging tama kung ito naman ay nakakasama. Kaya unahin lagi ang pagiging mabuti para lahat ng gagawin ay magiging tama. Amen. Amen.